Kumusta mga kasaliksik? Well, ang mga submarine ay kilalang nakakatakot. Ang mga ito ay maaaring maglayag sa malalim na tubig nang hindi natutukoy ng mga barko sa ibabaw. Kaya naman perpekto ang mga ito para sa tahimik na operasyon at bigla ang pag-atake sa mga kalaban. Kamakailan lamang, mas naging advance ang mga ito sa aspeto ng nuclear technology. Ilang bansa tulad ng US, Russia at China ang nagdisenyo ng mga submarine na may kakayahang maglunsad ng Submarine Launch Ballistic Missiles o SLBMS na may daladalang nuclear warheads. Gayunpaman, ang mga submarine ay hindi rin ligtas sa mga kahinaan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang US ay nagde-develop ng isang submarine na halos nawawala ang lahat ng problema nito? Isang submarine na napakadaling buuin at gamitin, kaya't halos hindi na magiging issue ang maintenance. Isa itong sasakyang pandagat na walang tauhan. Ganap na autonomous lamang, kaya't wala nang panganib para sa mga tauhan na mag-operate ng submarine. At ang pinaka-importante, ang submarine ito ay gumagalaw ng sobrang tahimik sa tubig, kaya't hindi ito matutukoy ng modernong kagamitan sa pagsubaybay o yung mga radar. Parang science fiction pero totoo ang mga ito. Ito ang Manta Ray, ang pinakabagong inobasyon ng militar ng Amerika na nagpapabagabag sa China at nagbabanta sa mga plano ng Beijing sa Indo-Pacific. Pero ano nga ba ang Manta Ray? Noong Hunyo 2021, ibinahagi ng Warzone ang ilang detalye tungkol dito. Inilarawan itong mukhang isang sasakyang pandigma mula sa Star Wars. Ayon sa satellite imagery, ang Manta Ray ay isang submersible drone na bahagi ng isang proyekto ng Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA. Ang submarinong ito ay idinisenyo para gampanan ang iba't ibang naval missions. At ang submarine na iniimbestigahan ng Warzone ay nakabase sa Naval Base Ventura County sa California, isang base na pangunahing nakatuon sa pagsasaliksik, pagdevelop at pagsubok ng mga makabagong sandata. Tinatayang ang wingspan ng underwater drone na ito ay nasa 45 feet, habang ang kabuong haba ay nasa 33 feet. Mukha talaga itong futuristic plane kaysa sa isang tradisyonal na submarine, kaya't muling naihahambing ito sa mga spacecraft ng Star Wars. Ang laki nito ay nasa gitna ng spectrum ng mga unmanned underwater vehicles o UUVs na dinedevelop ng US military. Mas maikli ito kaysa sa Boeing's Echo Voyager na may haba na 51 feet, ngunit mas manipis ito. Mas malaki naman ito kaysa sa Remus 600 na 10.6 feet lamang ang haba at halos 1 feet lamang ang diameter. Ngunit ang mga sukat na ito ay tinataya lamang. Hindi pa inilalabas ng DARPA o ng manufacturer ng Manta Ray, ang Northrop Grumman, ang mga opisyal na detalye tungkol sa laki ng submarine na ito. Dahil nga ang Manta Ray ay isang makabagong uri ng submersible, ayon sa website ng Northrop na gumawa nito, ang disenyo ng Manta Ray ay hango sa hugis ng isdang wingfish at ito'y idinisenyo upang magsagawa ng mga misyon na pangmatagalan sa mga malalim na bahagi ng karagatan, mga lugar na hindi kayang abutin ng tradisyonal na submarine. Ang pangunahing layunin ng Manta Ray ay makapunta sa mga malalayong lugar at magdala ng mga kagamitan tulad ng bomba at missile upang atakihin ng mga target. Ang isang malaking bentahe ng Manta Ray ay ang pagiging modular nito. Ibig sabihin, maaaring hatiin ang mga bahagi nito para mas madaling mai-transport gamit ang kalsada, eroplano o barko pa man yan. Ang ganitong disenyo ay nagiging kapaki-pakinabang dahil mas mabilis itong ma-reassemble sa destinasyon kumpara sa mga karaniwang submarine na mahirap ilipat. Ang ganitong disenyo ay nagpapahiwatig din na madali itong i-produce at palitan ng mga bahagi sakaling masira ang ilan dito. Ang Manta Ray ay may kakayahang magpalit ng nasirang bahagi tulad ng isang pakpak nang hindi kinikilangang ipasok sa buong pagkukumpuni ang buong vessel. Dahil dito, mas mabilis itong bumalik sa operasyon kumpara sa mga karaniwang submarine. Ang dalawang pangunahing features ng Manta Ray na nagbibigay ng malaking pagkakaiba ay ang sistema ng power nito at ang kakayahan nitong mag-navigate. Ayon kay Brian Theobald, ang Chief Engineer ng DARPA,
Para sa program na ito, nakikipagtulungan sila sa SeaTrek, isang kumpanya ng renewable energy upang gamitin ang enerhiya ng dagat para patuloy na mag-operate ang manta ray. Sa pamamagitan ng teknolohiya ng SeaTrek, kayang gamitin ng manta ray ang thermal gradient ng dagat, ang pagkakaiba ng temperatura sa ibabaw at ilalim ng tubig para mag-generate ng kuryente. Dahil dito, hindi na kailangang umahon ng manta ray upang mag-charge. Sa kasalukuyan, patuloy ang development ng manta ray kaya maaaring magbago pa ang mga estimate tungkol sa kakayahan nito kapag ito'y ganap ng nasa serbisyo ng militar ng Amerika. Dahil nga ang manta ray ay isang uri ng unmanned underwater vehicle o UUV na kayang manatili sa dagat ng halos walang katapusan, patuloy na nagtatala ng data mula sa mga misyon nito nang hindi kinakailangang bumalik sa daungan. Sa halip na magbalik, maaari itong maglakbay patungo sa mga lokasyon ng imbakan ng kuryente upang mag-recharge. Isa pang kahangahangang katangian nito ay ang kakayahang lumubog hanggang sa pinakailalim na karagatan na nagiging dahilan upang maging napakahirap itong subaybayan ng ibang bansa. Gayunpaman, ang paglikha ng mga kakayahang ito ay may mga pagsubok. Isang hamon na hinaharap ng team ni Theobald ay kung paano nila maipapasa ang enerhiyang nakaimbak sa bagong system patungo sa mga rechargeable na autonomous system ng manta ray. Dahil dito, kailangan nilang lumikha ng isang bagong teknolohiya, ang Neobicon. Ito ay imbensyon ni Jim Wingason at Harvey Hack, parehong empleyado ng Northrop Grumman. Ang Neobicon ay isang self-insulating electrical connector na kayang gamitin kahit nasa ilalim ng tubig, kaya hindi na kailangan ng mga langis o rubber seals upang maiwasan ang epekto ng tubig sa koneksyon. Ang tagumpay ng connector na ito ay nakasalalay sa isang elementong tinatawag na niobium. Kapag ito ay nakakontak ng tubig, agad itong bumubuo ng manipis at passive na film na pumipigil sa pagtagas ng kuryente mula sa koneksyon papunta sa tubig. Kapag pinagdugtong ang dalawang bahagi ng connector, natatanggal ang insulating film at malayang dumadaloy ang kuryente. Kapag tapos na ang daloy ng kuryente, muling nabobuo ang film sa contact sa tubig at ang manta ray ay fully charged at handa nang magpatuloy. Ang istasyon ng pag-recharge na tinatawag na Mission Unlimited UUV Station ay kasalukuyang nasa konceptual na yugto pa lamang. Ayon kay Theobald, ang istasyon ay maaaring ihulog mula sa isang barko. Pagkatapos nito ay lulubog sa ilalim ng karagatan at ikakabit ang sarili sa lupa. Mula doon, magpapakawala ito ng thermal energy harvesting pod na aakyat at mag-iimbak ng kuryente gamit ang thermal gradient method. Pagkalipas ng ilang araw, sapat na ang enerhiya na naipon ng pod upang mag-recharge ng manta ray UUV. Pagkatapos nito, babalik ito sa charging station at maghihintay hanggang sa kailanganin ito ng manta ray. Kapag nagtagumpay na na-develop ang mga istasyon ng pag-recharge, posible na mag-deploy ng dose-dosenang mga istasyon sa iba't ibang bahagi ng karagatan sa buong mundo. Makakalika ito ng isang network ng mga charging station na magbibigay daan sa manta ray na manatiling nasa ilalim ng tubig ng walang limitasyon. Ang mas mainam pa rito, ang UUV ay magagamit ang isang energy source na hindi kailanman mauubos. Ayon kay Kelly Rule, isang mechanical engineer mula sa Sandia National Laboratories, ang mga yamang pandagat ay palaging naroroon at maaasahan bilang isang mapagkukunan ng enerhiya. Sa madaling salita, ang mga tubig ay hindi nauubos at ang mga alon ay hindi tumitigil. Ayon kay Rule, ang patuloy na paggalaw ng karagatan ay hindi lang nagbibigay ng walang limitasyong enerhiya para sa manta ray, kundi may potensyal din na makagawa ng kuryente sa mas malawak na saklaw kung makakagawa ng isang aparato para kunin at ilipat ang enerhiya ng agos ng karagatan. Bagamat ito ay mga idea para sa hinaharap, kasalukuyang may ginagawang submarine ng Amerika na maaaring mag-operate sa ilalim ng tubig ng tuloy-tuloy. Ngunit hindi lamang ang enerhiya ang problema na kinakaharap ng mga engineers ng Northrop Grumman.
Isa pa kasing hamon ay kung paano ipapadala ang impormasyon mula sa isang sasakyang palaging nasa ilalim ng dagat at walang tao. Ang mga insulated connectors na nakapaloob sa thermal energy pods ng manta ray ay ginagamit upang mag-recharge nito. At sila rin ay may kakayahang maglipat ng data mula sa manta ray patungo sa mga command bases sa baybayin. Paano ito nagagawa? Well, gamit ang teknolohiyang tinatawag na data bubbles. Ipinaliwanag ni Chobald na ang mga ito ay maliliit na electronics aparatos na nag-iimbak ng data. Kapag inilabas mula sa istasyon, sila ay umaahon sa ibabaw at nagsisimulang gamitin ang kanilang RF satellite communications antenna para ipadala ang data patungo sa baybayin, satellite o barko. Ang solusyon na ito ay napakatalino dahil ang manta ray ay hindi kailangang umahon sa ibabaw, kaya't hindi nito kailangang mag-expose sa mga kalabang barko. Ang pagpapadala ng data ay otomatikong nangyayari tuwing ang UUV ay nadadak sa isang charging station kung saan ang mga data bubbles ang nagsisiguro na may papadala ang lahat ng impormasyong nakalap ng UUV nang hindi nalalaman ng kalaban. Pero ano nga ba ang pinagkaiba nito sa tradisyonal na paraan ng komunikasyon ng submarine? Ayon sa Sandbox, karamihan sa mga military platform na nasa ibabaw ng tubig, gaya ng mga eroplano, barko at sasakyan, ay gumagamit ng radyo para makipagkomunika. Ito ay epektibo sa ibabaw ng tubig dahil ang radio waves ay malayang nakakagalaw sa hangin. Subalit nagiging problema ito para sa mga submarine dahil nawawala ang radio waves sa conductive salt water, gaya ng karagatan. Dahil dito, gumagamit ang mga submarine ng Amerika ng very low frequencies o VLF transmissions para makapagpadala ng impormasyon pabalik sa kanilang mga base. Ang Estados Unidos ay may mga malalaking antenna complex sa iba't ibang lugar sa mundo para sa kanilang military transmissions. Gayunpaman, ang mga lugar na ito ay may panganib na matarget ng mga kaaway tulad ng China na may kakayahang magpadala ng missile upang sirain ang mga ito. Kapag nangyari ito, maaaring mawala ng kakayahan ng Amerika na makipag-ugnayan sa kanilang submarines gamit ang very low frequency signals. May mga backup na plano ang Amerika kung sakaling mangyari ito. Halimbawa, ang mga take charge and move out o Tacoma aircraft ay may kakayahang magpadala ng 5 milyang antena habang lumilipad sa ibabaw ng mga submarines upang makipag-ugnayan. Ngunit ito ay nagdadala rin ng karagdagang problema. Ang mga eroplano at antena ay magiging target at maaaring mabunyag ang posisyon ng submarine. Ang teknolohiya ng manta ray ay nakikita bilang solusyon sa problemang ito. Bagaman maaaring suportahan din ito ang VLF, hindi na ito aasa lamang sa teknolohiyang iyon. Kahit masira ng kalaban ang lahat ng VLF antenna stations, patuloy pa rin itong makakapagpadala ng impormasyon sa mga command post ng Amerika. Ang manta ray ay isang unmanned underwater vehicle na dinisenyo upang malampasan ang mga limitasyon ng mga modernong submarines. Kaya naman kaya nitong manatiling nakalubog sa tubig ng matagal. Isa pang kapansin-pansin na katangian nito ay maaari itong buuin sa iba't ibang lokasyon at i-deploy mula sa halos alinmang US military base. Sa kasalukuyan, ang Amerika ay may humigit kumulang 750 military base sa 80 bansa, kaya maraming option para sa deployment ng manta ray. Kapag na-deploy na, ang mga manta ray ay maaaring maglakbay sa ilalim ng karagatan na hindi kayang abutin ng mga tradisyonal na submarine. Talaga namang makakatulong ito sa pangangalap ng impormasyon at sa kakaibang paraan ng pagre-recharge nito. Ang mga charging stations na binubuo ng Northrop Grumman ay nagpapahintulot sa manta ray na mag-charge habang nasa ilalim ng tubig, katulad ng napag-usapan natin kanina. At ito ay matinding bangungot kung sakaling lalabanan ng China ang Amerika pagdating sa submarine. Sa kasalukuyan, gumagana na ang bagong UUV, hindi lamang sa operasyon nito sa ilalim ng dagat, kundi pati na rin sa madaling pagtransport nito sa iba't ibang lugar upang buuin at gamitin. Sa paglipas ng panahon, mas lumilinaw na ang manta ray ay isang makabagong kagamitan at lalo pa itong gagaling habang pinapagana ng DARPA at Northrop Grumman ang mga system nito.
Ngunit may isang bansa na nagmamasid ng mabuti sa mga pag-usbong ng teknolohiya ng manta ray dahil natatakot ito sa maaaring maging epekto nito. Ito ay ang China. Bilang bahagi ng kanilang mabilisang modernisasyon ng militar, mabilisang gumagawa ang China ng mga submarine. Ayon nga sa isang ulat ng Newsweek noong Hulyo 2024, ang mga satellite images ay nagpapakita ng paggawa ng China ng mga bagong diesel-fueled submarines na magdaragdag sa kasalukuyan nitong 48 submarines. Sa 48 submarines na ito, 21 ay mga Type 039AB o kilala rin bilang U-1 class ng NATO na may bigat na 3,600 tons at kayang magpalipad ng missiles sa mga barko. Ayon sa Newsweek, naniniwala ang Pentagon na pinalakas pa ng China ang produksyon ng U-1 class submarines at makakagawa pa ng 25 bago matapos ang 2025. Ang resulta, aabot sa 73 ang bilang ng diesel-powered submarines ng China. Bukod pa rito, meron silang 12 nuclear-powered submarines na aktibo sa kasalukuyan. Ipinapakita ng mga datos na nais ng China na maging dominante sa ilalim ng dagat. Nagtatayo sila ng malalaking puwersa ng submarines na magbibigay sa kanila ng mas matibay na presensya kumpara sa Russia at Estados Unidos na kasalukuyang may 65 at 64 na submarines ayon sa pagkakasunod. Ngunit ang problema para sa China ay tila mas advanced na ang taktika ng Estados Unidos. Habang patuloy na nag-i-invest ang China sa mga tradisyonal na submarines, ang Estados Unidos naman ay nag-i-invest sa mga unmanned submarines na mas makabago at mas revolusyonaryo. Kapag handa ng gamitin ng manta ray, ang China ay magkakaroon ng malaking kahinaan dahil ang kanilang mga submarines ay malalaki. Nangangailangan ng patuloy na maintenance at limitado sa paggalaw gamit lamang ang sarili nilang makina. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos ay hindi makakaranas ng ganitong limitasyon dahil ang manta ray ay maliit at madaling i-disassemble at transport kahit saan. Ibig sabihin, maaari itong isakay sa eroplano at dalhin sa kahit saang daungan para buuin muli at gamitin. Bakit ito mahalaga lalo na sa kaso ng China? Well, meron ang Estados Unidos ng 750 military bases sa buong mundo, katulad ng sinabi ko kanina, kung saan 120 ay matatagpuan sa Japan at 73 naman sa South Korea, mga bansa kung saan nakikipagtagisan ng China para sa impluwensya sa rehiyon ng Indo-Pacific. Lalo na, nais ng China na kontrolin ang South China Sea, isang lugar sa parte ng dagat na dinadaanan ng 1/3 na bahagi ng pandaigdigang kalakalan. Inaangkin ng China ang halos buong karagatan na ito, ngunit tinututulan ito ng iba't ibang bansa tulad ng Pilipinas at Malaysia. Ang tunggalian sa South China Sea ay nag-udyok sa China na gumamit ng mabigat na estratehiya gamit ang submarine sa kanilang mga katubigan. Noong 2016, ibinunyag ng BBC na pinalalakas ng China ang kanilang nuclear submarine force na gagamitin ang South China Sea bilang headquarters mula sa kung saan maaaring magpalawak ang China patungo sa Pacific Ocean. Sa partikular, nag-deploy ang China ng mga Jin-class submarine sa South China Sea na bawat isa ay may daladalang hanggang 12 JL-2 nuclear missiles. Malinaw ang kanilang layunin. Ang mga submarines na ito ay nagpapatrol sa kailaliman ng South China Sea, naghihintay ng utos na maaaring mag-target sa bansa gaya ng Estados Unidos. Mahalaga sa estratehiyang ito ang pagiging masikreto. Kailangang makatawid ang mga submarine sa Pacific Ocean nang hindi natutuklasan upang makalapit sa Amerika. Dito nagiging malaking banta ang manta ray. Bago pa man nagawa ang bagong UUV ng Amerika, hawak ng mga submarines ng China ang kontrol sa South China Sea at napakahirap silang matukoy. Dahilan kung bakit walang gaanong impormasyon ng Estados Unidos sa kanilang kinaroroonan. Ngunit sa deployment ng manta rays mula sa base sa South Korea at Japan, nagkaroon ng kakayahan ang US na magpadala ng halos hindi matukoy ng mga UUV sa South China Sea upang subaybayan ang mga kilos ng China. Ang mga UUV na ito ay hindi kailangang umahon sa ibabaw ng tubig, lalo na kung naaabot na ang antas ng teknolohiya na inaasahan ng Northrop Grumman.
at maaari silang gumamit ng mga charging stations sa ilalim ng dagat upang magpadala ng impormasyon pabalik sa US Command. Dahil dito, hindi na magagawa ng mga tradisyonal na submarines ng China na harapin ang manta rays na nagmamasid at nagpapadala ng impormasyon tungkol sa kanila. Kahit makita pa ng isang Jing-class submarine ang manta ray sa South China Sea, kayang magtago ng manta ray sa mga lalim na hindi kayang abutin ng Jing-class. At kung sakaling magkadigmaan, ang kakayahan ng manta ray na magdala ng armas ay talaga namang isang masamang balita para sa China. Maaari itong gamitin ng US bilang kamikaze upang sirain ang submarines ng China, lalo na't ang UUVs nito ay walang tripulante at madaling buuin. Pagdating sa teknolohikal na aspeto, nasaan ngayon ang estratehiya ng submarines ng China? Noong Agosto 2023, nagsagawa ng mga anti-submarine drills ang China sa South China Sea. Ngunit ipinapakita ng mga pagsasanay na ito kung gaano kalayo ang agwat nila sa Amerika. Ayon sa Reuters, ang drills ay gumagamit ng dose-dosenang mga patrol planes na may layuning maghanap ng mga submarines na umaahon sa ibabaw ng tubig. Ang mga eroplano ay nagsasagawa rin ng simulated attacks sa mga natukoy nilang submarines. Subalit, walang silbi ang mga drill na ito laban sa manta ray dahil ang UUV na hindi kailangang umahon ay hindi makikita ng mga patrol aircraft. Para bang ito ay isang laro sa baraha na hindi may papanalo ng China. Ang Estados Unidos ay bumubuo ng isang banta na wala pang solusyon ng China upang labanan. Bukod sa paghahanap ng mga umaahong submarines, ang mga patrol planes din ng China ay maaaring magtaglay ng mga magnetic anomaly detectors o MADS. Ang mga sensor na ito ay tumutulong upang matukoy ang mga submarine na nakatago sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng pagdetect ng electromagnetic noise. Pero hindi rin ito gagana laban sa manta ray dahil halos wala itong tunog na nagmumula rito kumpara sa isang diesel-powered submarine. Kung gayon, saan napupunta ang China sa ganitong sitwasyon? Nakaharap ito sa posibilidad ng Estados Unidos sa loob ng ilang taon ay makapag-deploy ng dose-dosenang manta ray UUVs sa mga tubig na nais kontrolin ng China. Ang mga bagong submarines na ito ay halos hindi matutukoy, kaya't makakakuha ng impormasyon ng Amerika tungkol sa mga operasyon ng China at maaaring gamitin pa ang mga ito upang sirain ang mga submarines o barko ng China sa pamamagitan ng payload. Ang mga bilyong dolar na ipinuhunan ng China sa mga tradisyonal na submarines ay posibleng maging walang saysay dahil muling nahuhuli ang China sa bagong teknolohiyang ito. Ngunit tandaan, ang manta ray at ang mga system na sumusuporta rito ay hindi pa naman lubusang operational, bagamat sumasailalim na ito sa mga tagumpay na pagsubok.